Learn! Dahil pag tayo ay marunong magnalaga at maging katiwala ng ating katawang lupa, alam din natin paano maging mabuting katiwala sa lahat ng bagay. Ngunit kung tayo po ay hindi mabuting katiwala ng katawan na ito na ipinahihiram ng Diyos bilang pribileyo, kapatid, hindi rin po tayo pwedeng pagkatiwalaan sa iba pang mga bagay. Because the first lesson, the first training of stewardship begins in us. Katawan. Ngayon, bakit po kailangan natin itong alagaan? Bakit kailangan po natin itong bigyan ng pansin ang katawan na ito? Sapagkat ang katawan na ito, mga kapatid, ay namamatay. Ang wika po sa Hebreo, talatang 27 ng kabanatang 9, at kung paano tinakda sa mga tao ang mamatay na minsan pagkatapos nito ay ang paghukom. So ang katawan po nito ay mamamatay. Walang permanente. Tingnan po ninyo yung katawan ninyo. Habang tumatagal, marami na akong nararamdaman. Habang tumatagal, marami na akong makasakit. In fact, ang katawan niyang mercury drug. Bakit mercury drug? Lahat ng gamot, iniinom. At naku mga kapatid, masama pala yung inom ng gamot. Tama ba, Dr. Decoy? Kasi meron kaming dinalaw na lamay. Namatay po siya sa kaiinom ng gamot. Sa kaiinom ng gamot. Konting sakit lamang, inom ng gamot. Medyo nahihilo ng konti, inom ng gamot. Naglalambot, inom ng gamot. Inom ng gamot, nasira ang kanyang kidney. Nasira ang kanyang liver. Ngayon, huwag naman ninyo sabihin, paglabas nyo dyan, sabi ni Pastor, huwag naman kami iinom ng gamot. Sabi, kasalanan ko pa kung kayo mamamatay. Pero isang katotohanan na tayo ay mamamatay. Sino ang gusto mamatay na? Taas ang kamay. Bakit wala nagtataas? Kayo, Pastor. Kataas. Ako'y nagugulumihanan dito sa nangyayari na ito eh. Ang hirap pala sa Tagalog service talaga, no? Tayo ang experimental congregation, ano? Oo. Saan na ba ako? Ha? Patay. O, sige. Sino gusto mamatay? Patay sindi kasi itong ilaw eh. Patay sindi ang sound system. Mahirap yung patay-patay. Ano? Yan naman. Mga kapatid. Yung katawan yan, mawawala yan. Pero ang tanong, anong ginawa mo sa katawan mo? Alam niyo, pwedeng padaliin eh. Sirain mo yung katawan mo. Abusunin yung katawan mo. Pero kung gusto mong pahabain ang katawan mo, anong inaasahan sa atin? Maging mabuting katiwala nito. Iisipin natin mga kapatid, na ang katawan nito ay mamamatay, mawawala, at kailangan pag-isipan natin na dahil yan ay mawawala, yung pinakamabuti sa katawan, kailangan ibigay. Yung pinakamaayos sa katawan, ibigay. Hindi para sirain, para pagbutihin. Kaya kung isa inyo po, ayaw ninyo mag-ehersisyo, nasa sa inyo yan. Kung hindi nyo pinahalagan yung katawan ninyo, go ahead. Kung ayaw nyo maging katiwala ng katawan ninyo, sige lang. Dahil yung pribilehiyo na yan, ay pwedeng mawala. Kaya ako'y pinagsusumikapan ko ngayon na talagang ako'y nag-ehersisyo. Mahirap po kasi yung puro kain ka ng kain. Pag nagdadalaw, kain ng kain,
mga pastor, maraming natitigok. Dahil walang alam kami kundi magdala, kumain. Kasi ang miyembro, pag hindi ka kumain, sasama ang loob, magtatampo. Pag nagtampo, hindi ka napapatiin. Eh mga Methodist na yan. Kaya matampuhin. Tama mo ba yan? Kahit ayaw mo nang kumain, mapipilitan ko ang kumain. Kaya kami sa visiting team, isang bahay lang ang aming i-schedule. Para kung kakain kami, todos los santos na.